Nag-name drop na si Batangas Congressman Leandro Leviste mula sa appointed officials ni Public Works Secretary Vince Dizon na di umano'y konektado sa mga kontraktor. Maliban sa posibleng conflict of interest, hinamon ni Leviste ang DPWH na gawing transparent ang lahat ng proyekto ng ahensya bilang daan tungo sa tunay na reforma. Kung sino ang tinukoy ni Leviste sa balita ni Kyle Bulyas. Pinangalanan na ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang isa sa mga tinutukoy nitong miyembro ng team ni Secretary Vince Dizon na may koneksyon umano sa mga kontraktor. Sa panayam ng DZRH News, binanggit ni Leviste ang bagong Undersecretary ng Department of Public Works and Highways na si R.A. Perez. Si Perez ay isa sa 6 na inappoint na yusek ni Dizon na nanumpa nitong 30 ng Setyembre. Kasama ni Perez sina Arthur Bisnar, Charles Calima Jr., Ricardo Bernabe III, Samuel Rufino Turgano at Nick Conti. Hindi na idinetalya ni Leviste kung anong klaseng koneksyon ang meron si Perez, pero ayon umano sa kanyang source, posibleng ipahawa kay Perez ang procurement at bidding department at DPWH Central Office at kapag nalaman ng publiko ang umano'y history ni Perez, baka sabihin ng taong bayan na hindi siya karapat-dapat sa naturang posisyon. Meron akong information tungkol sa history din ni Yusek Ari Perez na kung malaman ng publiko ay baka sasabihin ng iba na hindi siya tamang kumawak ng bidding ng Central Office ng DPWH. At ang mga miyembro ng media ay pwede rin pong mag-background check tungkol sa kanya at ang ibang mga miyembro ng team ni Secretary Dizon. Sa kabila nito, binigyang diin ni Leviste na ang kanyang iginigiit ay ang transparency mula sa DPWH. Sabi ng mambabatas, dapat nang isa publiko ni Dizon ang budget ng DPWH sa bawat proyekto sa lahat ng distrito sa buong bansa at kung sino ang mga proponent nito. Ani ay noong nakaraang buwan pa nag-commit si Dizon dito pero hanggang sa kasalukuyan ay hindi niya pa ito inilalabas. Dapat din ani ang ibaba ang presyo ng mga proyekto ng DPWH upang maiwasan na ang pagdududa sa mga kickback. Bukod dito, dapat din ani ang i-disclose ni Dizon kung sino ang mga kontraktor na nakausap umano ng kanilang team o kung sino ang kanilang mga kakilalang kontratista. Hindi dapat aniya isipin ni Dizon na kapag napalitan na ang mga tao sa loob ng DPWH ay mawawala na ang korupsyon. Paliwanag ni Leviste, ang kailangan ng DPWH ay tunay na reforma. Ang focus ko ay sana reformahin natin ang sistema at huwag natin isipin na kung palitan lang natin ang mga tao na gagawa ng bidding ng mga project, wala ng korupsyon. Lalong-lalo po kung tignan natin ang background ng mga tao sa team ni Secretary Dizon na hahawak sa bidding, baka magkakaroon pa rin ng korupsyon pero doon na lang po sa central office. Ang point ko lang sana ay we ask that Secretary Dizon disclose the information that he committed and lower the prices, and if he does that, then we can be confident that there is real change in DPWH. Kailangan natin baguhin ang sistema, hindi lang po ang mga personalidad. At kahit sino po ang ilalagay mo sa DPWH, mahirap pong trabaho ito, marami pong mga temptations at opportunities also to talk with contractors. At maganda pong magiging resulta nitong usapan ay mag-announce sana si Secretary Dizon ng solusyon sa mataas na presyo at lack of transparency sa DPWH budget. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.